Ang tigas talaga ng panga nito ni Bongbong Marcos. Biruin nyo, talagang pinangatawanan po nila na yung People's Bill doon sa Davao kanyang proyekto at yun ay isa magiging legacy ng kanyang administrasyon. So, may mga pinapakalat yung mga vlogger ni Bongbong Marcos na hindi raw tinitingnan yung politika. So, kahit na Davao pa daw yan, na baluarte ng mga Duterte, hindi daw yan tiningnan ni Bongbong Marcos, bagkus nagpatayo pa daw siya ng mga pabahay dyan tulad nga nitong People's Bill. At ngayon nga po talagang pinangatawanan po niya na kanyang proyekto po yung Davao na yan. Yung Davao yung People's Bill. Ngayon, nagsalita rin naman si VP Sara dyan at sinabi nga niya na hindi na siya magko-comment regarding doon. Tanungin na nga lang daw yung mga taong nakatira doon sa People's Bill sa Davao para magkaalamanan kung sino talaga yung nagpatayo ng People's Bill na yan. Kaya ito, naglabas nga po ng reaksyon itong si Manang Claire Castro. Siguro nautusan siya, malamang. Siya yung spokesperson. Inutusan siya ni Bongbong Marcos na pangatawanan na yung People's Bill. Talagang proyekto po ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ito, panoorin po natin itong pag-angkin po ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Manang Claire Castro, yung People's Bill. So, ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapollow at nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow tsaka yung subscribe button at the same time pa-like and share na rin po yung video. Wala naman pong bayad yan. Pindot na. So ito, panoorin po natin. Hanap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap. Take note, pilit daw inaagaw ng mga mapagpanggap. Sino ba ang umaagaw ng proyekto doon sa Davao? Wala namang sinabi si VP Sara na kanya yon. Ang sinasabi niya lang, nagsimula yung proyekto na yon nung siya pa ay mayor ng Davao at ang dapat tanungin doon ay yung mga taong nakatira mismo sa People's Bill. So yung unang banat dito ni Manang Claire Castro ay sumablay kagad para sabihing inaagaw. Dahil wala naman dapat agawin itong si VP Sara kasi nga kanya yung proyekto na yon, sa mga Duterte yung proyekto na yon, ang umaagaw talaga si Bongbong Marcos na matigas yung panga. Na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto. Noong 2024 naman, ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Bill. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko nung ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Bill sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date. Kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 para sa People's Bill 123 Condominium Project. Na-issue po ito June 20, 2024.
Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa Peoplesville, application 23008-243 na may petsang December 6, 2023. Ito po, ang application for building permit. At na-issue naman po ito, February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So, maging mainam po na maging mapanuri tayo. At ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan. Alam nyo, isa lang yung tumama sa sinabi ni Manang Claire Castro, yung maging mapanuri tayo. So, base sa mga sinabi niya, sa mga permit na inilabas niya, lahat po yun naaprubahan sa panahon nga ni Bongbong Marcos. Pero ang tanong doon, kailan ba sinimulan yung proyekto? Kailan ba pinlano yan? Kailan ba nag-start talaga yung pagbubungkal, yung mga ganyan, di ba? Kasi hindi naman yan nag-start kung kailan ibinigay yung permit. Kasi bago pa man nila itayo na yung building o inaugurate na yan, siyempre, habang ginagawa yan, saka pala nilalakad yung mga permit na yan, ganyan naman sa gobyerno, di ba? So, hindi to question kung kailan ibinigay yung mga permit. Ang question dito, kailan ibinigay o kailan ipinatupad yung proyekto na yan. So, ito lantaran talaga na ninanakaw yung proyekto ng hindi naman kay Bongbong Marcos. Para nga lang may masabi na meron siyang naipagawa sa kanyang administrasyon. Kaya kawawang-kawawa si Bongbong Marcos dito dahil sabi nga ni Manang Claire Castro, nagtatrabaho daw, puro trabaho na lang daw ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Tama naman, puro trabaho, kaya isip kung saang proyekto siya kukuha para meron siya may pagmalaki. Ang isa pang naging problema rito ni Manang Claire Castro, hindi niya na-anticipate lahat na para mapasinungalingan yung mga sinasabi na ito hindi daw proyekto ni Bongbong Marcos. Kasi kung pagbabasihan lang natin yung mga petsang sinabi niya, meron pong inilabas itong si Sas Rugando Sasot tungkol dito sa permit o kung kailan ba talaga nagsimula itong pagtatayo ng People's Bill. Kasi dito mas malinaw to dahil nakapaskil pa mismo kung kailan po talaga nag-start yung People's Bill. So, base nga po dyan sa picture na naka-flash dyan sa screen natin, medyo hinati-hati natin kasi medyo maliit para lumaki. So, doon sa left side o right side, kung nakaharap kayo sa screen, di ba? Doon sa pinakadulong portion ng may mga picture dyan, dyan nyo makikita kung kailan nag-start talagang yung People's Bill. So, kung pagbabasihan natin yung picture, December 2015, pinlano na. So, hindi pa si Bongbong Marcos ang presidente niyan. Kaya ang tigas ng panga para sabihin sa kanya nagsimula o sa kanya ang legacy na yan, sa kanyang proyekto yung People's Bill na yan. Tapos nasunda pa na panibagong picture which is 2018. So hindi pa rin si Bongbong Marcos ang presidente niyan. 'Di ba? So ibig sabihin, tama yung sinabi ni BP Sara, proyekto yan nung siya yung mayor pa. So yung pinakahuli pa diyan is yung July 2021. So ito na po yung bago na bumaba sa pwesto doon si Pangulong Duterte at papasok pa lang po yung administrasyon ni Bongbong Marcos. So kung ano ba sa palagay ninyo na nagsisinungaling ba si Bongbong Marcos o siya ay nagsasabi ng totoo na itong proyekto sa Davao kanya at hindi niya inaangkin? Para comment down below naman po dyan kung ano po inyong reaksyon. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.